Yan mga tropa, meron na naman tayo ditong i-unbox na chain set. Jiren yung tatak na ito. Pakita natin sa inyo. Medyo madilim, adjust lang natin yung brightness natin. Yeah. Gold yung kinuha natin yung chain set. And Jiren hard alloy. Para sa mga walang budget pang bili ng SSS na sprocket, kasi maabot yun ng 1.6 ata or 1.8. Sukat na ito, tignan natin. Uy, solid ah. May libre siyang sticker. Jiren na sticker. Alam ko galing ano to eh. Tignan natin kung saan galing, kung saan gawa to. Alam ko Thailand to eh. Ayun, Thailand niya. Ayan. Thailand. Ito yung sprocket niya. Solid yung pagka-gold niya. Hindi mo kang peke. Ayan. Ganda ng pagka-gold niya. Ito naman sa chains. Ganda ng packaging niya. Ito naman sa chains. Sana hindi kumupas, no? Kasi testingin din natin ito. Sigawa natin ang review after siguro mga ilang gamit natin. Check natin kung kukupas yung Jiren na chain set. 428 tong kadena natin. Siyempre yung sprocket natin pati ano 428, 14, yan, 14 deep yung engine sprocket. At sa rear sprocket naman natin 45 feet. Kasi yung stock ng Raider 125 natin is 43 yung stock na sprocket natin sa likod. Nagdagdag lang tayo ng dalawa. Kasi hindi naman tayo mahilig mag top speed, no? Para lang sa malupitang arangkada ng motor natin. Kaya yun lang, napakita ko sa inyo, kabit na natin. Bibili lang ako ng washer sa sprocket kasi sa Raider 125 mag-iba yung shaft niya dito. Maglalagay ng malaking washer dito sa gitna para lang maisalpak natin to. Kaya yun lang, kabit na natin. Yan, natanggal na natin yung engine sprocket cover dito. 3 tornilyo lang naman yun. Kasi ito naman yung nut niya sa gitna. Ang malupit dito, di ko pa yung niluluwagan na. Yan, yun yung mahirap taga pag second hand yung motor. Di mo alam kung masikip ba o maluwag lang yung mga pagkakayari nilang lahat dito. Kaya buti na nagpalit na rin tayo ng chain set. Kaya nasilip na rin natin na hindi pala nahigpitan. At sasabi ko, naglalagay sila ng washer pag galing Raider 150 na yung engine sprocket. Yan. Kaso pangit din yung washer na nilagyan nila, kaya papalitan na rin natin to. Yan, sobrang dumi. Kung makikita nyo naman, gamit na tayo ng engine degreaser dito. Sprayan, babara na rin natin. Para maya maya malambot na paglilinisin natin. Para press ko na rin pag kinabit natin yung bagong sprocket natin. Ngayon, tanggalin na naman natin yung kadena. Pakita ko na rin sa inyo yung lumang chain set natin. Kung makikita nyo, parang nagbakbak yung pagka-chrome niya, yung kinakalawang nito. Kaya bumili na rin tayo ng mga stainless na nut para malinis tignan itong papalit natin. Kasi umaangat yung kadena natin. Ayun, lapat dapat yan eh. Sobrang talas na. Pakita ko din sa inyo. Ayan. Yun na lang yung ngipin ng sprocket natin. Nung nabili natin, ganito na siya. Bali wala talaga siyang maintenance. Basta maandar pa siguro. Ayan, sobrang talas na, kaya papalitan na natin yung chain set natin para mas gumawa po tong Raider 125 natin. Ayan, simulan na natin baklasin to. Ayan, kung makikita nyo to, yung lock na yun. Susungkitin lang natin yung gamit long nose dito. Yan. Tapos mahuhugot nyo na tong lock nya. Ito yung lock. Tapos tutulak nyo lang to dito, yung chain link nya, matatanggal nyo na yan. Pakita ko lang ulit sa inyo kung gaano katalas na itong sprocket natin, no? Sobrang talas na talaga. Kakalasin pa natin to. Kailangan natin kalasin naman itong rear wheel set natin. Tatanggalin lang natin itong tornilyo sa ehe nya, mahuhugot na yan. Saka natin papalitan itong sprocket natin. Tanggalin natin yung tornilyo. Kakabit na natin itong bago natin sprocket. Grabe, sobrang talas niya talaga. Nasugatan pa ako. Yan, tumama yung braso ko eh. Ito na yung bago natin sprocket.
Yun, pasok. Yan, bumili na tayo ng mga stainless na nut para litaw na litaw talaga sa sprocket natin. Ang pogi niya. Yan, sobrang kintab. Kabit na natin. Kabit ko lang muna yung mga nut kasi nahuhulog tong bolt sa sprocket. Yan, sobrang ganda niya. No? Litaw na litaw pa yung pagka-stainless ng mga tornilyo natin. Yan, para malinis talaga tignan. Skipan na natin to, tapos kabit na natin para makita natin yung tsura niya pag nakakabit na rin yung kadena. Yan, nakabit na natin yung rear wheel set natin. No? Kinis ng rear sprocket natin. Yan. Engine sprocket naman, kabit naman natin to. Yan. Bali, nalinis na natin itong kabitan ng engine sprocket natin. Tapos nagkaroon pa tayo ng issue kasi itong Jiren na gold engine sprocket natin hindi siya plug and play in. Kasi pang new breed ata itong order natin kasi wala nakalagay sa Shopee kung new breed o old breed. Eh di ko naman alam kung same sila. Kaya ngayon bumili tayo ng genuine na DIT. Ito pakita sa genuine na DIT engine sprocket. Sure, sabi ng seller sure daw na pang old breed. Kaya ito ngayon pasok siya. Isang shooter na lang. Yung 14T pa rin. Problema lang yung washer, wala tayong mahanap. Kaya wala, tiis muna tayo dito sa lumang washer natin. Lilinisin na lang natin to. Yung dumaan na motor, ingay. Ayan. Kaya ito, tiis na tayo sa washer natin. Ito na rin yung gagamitin natin para makabit na natin yung chain natin. Pakita ko sa inyo pag nakabit na natin yung kadena. Yan mga tropa, nakabit na natin yung kadena. Ang sakto na rin yung chain slack natin. Yan. Hindi maluwag, di rin masikip. Wala na rin lagotok yan, hindi katulad nung dati. Kasi hindi lapat yung kadena dati, ngayon ay lapat na siya. Tapos di na siya matalas, no? Siyempre bago na eh. Kaya gawa na natin ng video to, tapos testingin din natin sa highway para makita natin kung mas gumanda yung hatak ng 45 feet kasi galing tayo sa 41. Kaya yan, gawa na natin to ng video. Yan, na-double check naman natin yung mga tornilyo natin dito sa engine sprocket, pati sa rear sprocket natin. Kaya try na natin. Kabit na lang natin yung cellphone dito. Ang tutok na lang natin banda dito siguro yung cellphone para makita niyo yung speedometer kung mabilis niya maarangkada yung motor natin. Kasi galing tayo 41 feet ngayon, 45 na itong gamit natin sa likod. Testingan na natin to. Bibili tayo Xiaomi kaso sa Antipolo. Kaya packet tayo na Antipolo yung test drive natin. Papakita ko na lang sa inyo.